Ano bang nangyayari sa akin? Bulong ko. Marami akong hindi maintindihan sa mga nararamdaman ko na ang hirap ipaliwanag. Simula kagabi na makatabi ko sa pagtulog si Kuya Ta, kakaiba na ang kalabog ng puso ko at ang mga yakap niya. Ang sarap sa pakiramdam. Nakakainis naman. Sambit ko na ikinalingon ni Kuya Ta. Saan ka naiinis, Stacy? Is something bothering you? Tanong ni Kuya Ta sa kanya ako tinitigan ng mariin. Titig na nakakapagpahina ng tuhod. Hindi ako nakasagot dahil napatitig na naman ako sa labi ni Kuya Ta. Nang umangat ang paningin ko sa kanyang mata, parang hinihigop niya ang kaluluwa ko at ang lakas ng tibok ng puso ko. Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko dahil sa kabang nararamdaman ko at yumuko ako. Hindi ko na kinaya ang makipagtitigan pa sa kanya. Stop biting your lips! Sigaw ni Kuya Ta kaya nakaramdam ako ng inis. Bakit ba? Ilabi ko naman to. Sabi mo hindi mo na ako sisigawan. Sigaw ko din. Inis na inis akong tumayo at tumalikod na kay Kuya Ta. Sorry. Mahinang sambit ni Kuya Ta na ikinalingon ko. Marunong ka na mag-sorry, Kuya Ta. Buti naman. Turan ko at ngumisi ako sa kanya. Nawala bigla ang inis ko. Lumakad ako patungo sa kanya at tumayo ako sa gilid niya. Inurong ni Kuya Ta ang upuan niya at tatayo na sana siya nang bigla akong umupo sa kandungan niya. Hinawakan ng isang kamay ni Kuya Ta ang mga binti ko at ang isang kamay niya ay nakapulupot sa bewang ko. Hindi siya nagsasalita kaya nilingon ko siya. Hindi ko alam na sobrang lapit na mukha niya kaya sumayad ang labi ko sa labi niya. Ilang sandali pa'y inaangkin niya na ang labi ko sa malumanay na paraan. Walang pagmamadali ang paghalik niya. Ang sarap talaga ng mga halik ni Kuya Ta. Gustong gusto ko na hinahalikan niya ako lagi. Kuya Ta, parang may tumutusok sa patan ko. Dahil sa sinabi ko, tumayong bigla si Kuya Ta kaya nahulog ako sa sahig at nauntog ang ulo ko sa gilid ng mesa. Aray! Natatarantang inalalayan ako ni Kuya Ta na makatayo. Kuya Ta naman, bakit kasi bigla kang tumayo? Magkakabukol pa ata ako. Kinapa ko ang ulo ko at naramdaman ko ang maliit na bukol na ikinainis ko. Buti na lang hindi masyadong mataas ang upuan kaya hindi gaanong nasaktan ang pang-upo ko. Sa inis ko, hinampas ko ang braso ni Kuya Ta at iniwanan ko siya sa kusina. Nakakainis talaga si Tandang David. Mapanakit lagi. Bulong ko habang naglalakad ako patungo sa sala. Nang marating ko ang sala, lalo ako nainis dahil sa mga kalat. Buwisit ka, Tandang David. Muling bulong ko at sinipa ko isang maliit na box na nasa sahig. Aray! Hindi ko alam na may laman pala ang box na iyon at matigas kaya nasaktan ng husto ang paa ko. Umupo ako sa sofa na hawak-hawak ang paa ko. May bukol na nga ako, masakit pa ang paa ko. Nakakainis! Lumuhod si Tandang David sa harapan ko at hinawakan ng paa ko. Minasahin niya ito kaya medyo nawala ang sakit. Gumaan ang pakiramdam ko at nawala ang inis ko. Seryosong-seryoso mukha ni Kuya Ta habang minamasahin niya ang mga daliri ko sa paa. Pagkatapos, niya sa paa ko ay tumayo ito at naglakad patungo sa kusina. Nang makabalik ito ay may hawak-hawak itong ice pack at tumayo sa likuran ko. Kinapa niya ang ulo ko at doon niya inilagay ang ice pack sa parte na may bukol. Hindi nagsasalita si Kuya Ta kaya titingalain ko sana siya nang bigla itong magsalita sa napakaseryosong boses. Don't move. Bakit kasi bigla akong tumayo? Nabukulan tuloy ako. Lagi mo na... Stop talking. Mariin na sambit ni Kuya Ta na ikinatikom ng bibig ko. Nakatayo lang si Kuya Ta sa likuran ko at hindi nagsasalita. Hinawi ko ang kamay niyang may hawak ng ice pack at tumayo ako paharap sa kanya. Madilim ang mukha niya at magkasalubong ang kilay. Bigla akong nakaramdam ng kaba. Sa pangalawang pagkakataon, nakita ko ang mukha niya na nakakatakot. Get your stuff. Ihatid na kita sa university. Sambit ni Kuya Ta at tumalikod na ito sa akin. Siya pang nagagalit. Siya na nga itong nakapanakit. What? When did that happen? Paano lumakang problema nang hindi ko nalalaman? Wala kayong mga silbi. Malakas na sigaw ko sa telepono. Pagkatid ko kay Daisy sa university, dumiretso na ako agad sa opisina. Kauupo ko pa lang nang makatanggap ako ng tawag mula sa assistant manager ng kumpanya ko sa US. May malaking pera ang nawawala sa kumpanya sa Amerika.
Ang Jimenez Holdings. Ngayon ko lang nalaman na matagal nang may nangyayaring nakawan sa loob ng kumpanya na hindi ipinaalam sa akin ng manager na nakatalaga doon. They're all stupid. No, I need to go there to fix it. Ipinikit ko ang mata ko at sinandal ko ang ulo ko sa upuan, saka ko hinilot-hilot ang sentido ko. Sumasakit ang ulo ko sa kakaisip kung kanino ko ipagkakatiwala ang paghatid at pagsundo kay Daisy sa school. Kailangan kong iwan sa Daisy at hindi ko alam kung gaano ako katagal na mawawala. Yun, agad ang inaalala ko. Ang mawala sa paningin ko sa Daisy. Hindi ko naman siya pwedeng isama dahil kakasimula pa lang ng klase niya. Pinindot ko ang intercom at tinawagan ko ang assistant ko. Miss Ramos, come to my office. Ilang sandali pa, pagkatok sa pintuan ang sunod kong narinig. Come in. May ipag-uutos po ba kayo, sir? Miss Ramos, book me a ticket to the US ASAP. Find a nanny for a 17 years old girl na marunong mag-drive. ASAP. Cancel all my appointments for today and please, I don't want visitors today. Okay, sir. Pagkaalis ng assistant ko, tumayo ako at pumasok sa private room ko sa opisina. Pagod at may hangover pa ako sa dami kong nainom kagabi. Hindi ako nakatulog sa tabi ni Daisy dahil sa pagyakap-yakap niya sa akin at kung ano-anong naiisip kong gawin sa kanya. Humiga ako sa kama at bala kong matulog hanggang sa oras ng pagsundo kay Daisy. Nakapag-set na ako ng alarm para hindi ako mahuli sa pagsundo sa kanya. Since she lives with me in my condo, naging unang priority ko na siya. Ilang beses na nga ba ako nag-cancel ng appointments dahil kay Daisy? May po. I uttered. Napangiti ako nang maalala ko ang mga naganap kanina. Why does she keep staring at me? I murmured. Kanina ko pa napapansin ang paninitid niya sa akin. Hindi ko na malunok-lunok ang kinakain ko dahil sa ginagawa niyang walang tigil na paninitig. Hindi na ako mapakali sa kinaupan ko nang yumuko siya habang kagat-kagat ang labi. What is wrong with her? Hindi maalis ang tingin ko sa labi niyang kagat-kagat niya. Napapasingap ako pag naiisip ko kung paano ko pinanggigilan ang labi niya kanina. Ang labi niyang kinahuhumalingan ko. Shit, where she keeps biting her sweet lips. I murmured sabay sigaw ko. Ang pangako ko na hindi ko na siya sisigawan ay hindi ko na naman natupad. Nang makita ko ang tampo sa mata niya dahil sa pagsigaw ko sa kanya, bigla ako nakaramdam ng inis sa sarili ko. Ang salitang sorry na hindi ko alam gamitin noon ay napapadalas ko nang gamitin kay Daisy dahil ayokong nakikita sa mata niya ang inis, galit o tampo sa akin. Napangiti ako na makita ko ang saya sa mata niya na nag-sorry ako sa kanya. She is so damn beautiful. Sa isip ko habang tinititigan ko siya na nakangisi sa akin. When she walked towards me, it was like one of those scenes in the movies where everything was in slow motion. Nang huminto siya sa gilid ko, tatayo na sana ako para salubungin siya ng yakap at angkinin ang labi niya. Biglang sumiklab ang init sa katawan ko nang umupo siya sa kandungan ko at nag-react agad ang pagkalalaki ko. Tuwing malapit siya sa katawan ko ng ganito, gustong-gusto kong damhin ang init niya, ang katawan niya at lahat ng meron siya. Gusto kong angkinin. Being near her is like a roller coaster of emotions. It's like my heart is racing with excitement and my mind is filled with thoughts of her. Sorry po for hurting you again. Ikaw naman kasi, sinasabi mo pa mga bagay na dapat sa isip mo na lang. It's your fault na nag-react ang pagkalalaki ko sa'yo. You have a hot, sexy and gorgeous body and I'm trying not to touch you and it's so hard. Ani ko sa isip ko. Habang nasa likuran niya ako at hawak ko ang ice pack sa ulo niya. Sunod-sunod na pagtunog ng telepono ko ang nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Ang plano kong pag-idlip ay nauwi lang sa pag-iisip ko kay Daisy. Nakahiga pa ako nang abutin ko ang telepono ko sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama. Tamad na tamad pa akong tingnan kung sino ang tumatawag. Nang makita ko ang pangalan ni Daisy sa screen, ay napabalikwas ako ng bangon. Pinindot ko agad ang green button para sagutin ang tawag niya. What happened, Boo? Okay ka lang ba? Why are you using your phone sa oras ng klase? May nangyari ba sa'yo? Just tell me right now. Sunod-sunod na salita ko kaya hindi nakapagsalita si Daisy at tumaas ang boses ko sa bandang huli sa sobrang pag-aalala ko. Bakit ba nakasagaw ka? Nandito ako sa ibaba sa lobby ng Jimenez Empire.
Ayaw nila akong paakyatin kahit sinabi ko na kilala kita. Bawal daw ang kulahiyala dito. Nakakainis naman, dapat hindi na ako nagpunta dito. Sumama na lang sana ako kina Mary at Carlos sa mall. Stay where you are. Intayin mo ako dyan. Hindi ka pwedeng sumama sa Carlo na yun. Damn it. What is she doing here at paano niya nalaman ang opisina ko? Hindi ako papayag na sumama siya sa Carlo na iyon. I uttered. Tinakbo ko mula private room hanggang sa pintuan ng opisina ko. Nang buksan ko ang pintuan, tumayo ang secretary ko at naglakad ako ng mahinahon na parang kanina. Hindi ako tumakbo. Nang malagpasan ko ang kadaroroonan ng secretary ko, muli akong tumakbo patungo sa elevator. Hinihingal pa ako nang makapasok ako sa loob ng elevator. Why am I running like an idiot? I murmured. I cleared my throat to calm myself down. Nang tumunog ang elevator, hudyat na nasa loob na ako ng building kung nasaan si Daisy. Pagbukas ng elevator, nakita ko agad si Daisy na nakasimangot habang nakayuko at sumisipa sa hangin. Halatang naiinis ito. Hindi ko pinansin ang mga bumabati sa akin. Diretso lang ako ng tingin kay Daisy. Nang tumingala siya at makita ko, ngumiti ito ng matamis sa akin na ikinangiti ko. Tandang David! Sagaw ni Daisy at tumakbo ito palapit sa akin. Tawanan ang sumunod kong narinig sa paligid ko. Hinila ko si Daisy patungo sa elevator at napapatingin sa amin ang bawat madaanan namin at nagbubulungan ang mga ito. Go back to work! Sigaw ko sa mga ito. Natataranta ang mga ito na nagsibalik sa pwesto ng mga ito. Nang makapasok kami sa elevator, bigla akong niyakap ni Daisy kaya ang dapat na pagsigaw ko sa kanya, napalitan ng pagngiti ko at mas niyakap ko siya ng mahigpit. Mary, may nangyari na ba sa inyo ng boyfriend mo? Sobrang sakit nung unang may nangyari sa amin ng boyfriend ko. Iyak ako ng iyak. Oo naman, Magdalena. Maraming beses na. Grabe din ang iyak ko noon. Kala ko mamamatay na ako. Usapan ng dalawa kong kaibigan. Si Magdalena ay kaibigan ni Mary kaya naging kaibigan ko na rin. May 15 minutes pa bago magsimula ang klase namin kaya tumambay muna kami sa cafeteria. Ano ba yung pinag-uusapan nyo? May pagtataka kong tanong sa dalawa. Sa dami ng tanong ko, mula kaninang umaga, gusto kong malaman kung bakit malakas ang kalabog ng dibdib ko tuwing malapit si Kuya Ta sa akin. Wala pa ba nangyayari sa inyo ng boyfriend mo, Daisy? Kung ako sa'yo, akitin mo na yun. Baka maagaw pa ng iba. Sobrang hot po naman ng boyfriend mo. Ang ibig ko sabihin na may nangyayari kung nagsaks na ba kayo ng boyfriend mo? Hindi ko naman maamin sa dalawa na hindi ko talaga boyfriend si Kuya Ta, kaya hindi ko alam ang mga sinasabi nila. Kahit madalas na nagkikis kami ni Kuya Ta, sinasabi niya na hindi ko siya boyfriend. Hi girls, cancel ang class ngayon. May bigla ang meeting ng mga professors. Gusto niyo bang sumama sa mall? Libre ko kayo ng lunch. Talaga, Carlo? Mukhang masayang-masaya si Mary at Magda sa sinabi ni Carlo. Kung puntahan ko kaya si Kuya Ta sa opisina niya. Kaya lang hindi ko naman alam kung saan yun. Tawagan ko na lang si Kuya Ron. Papasundo ako at papahatid sa opisina ni Kuya Ta. Ani ko sa isip. Hindi ako makakasama. Pupuntahan ko si Ta sa opisina niya. Susunduin ako ni Kuya Ron. Kayo na lang mag-mall. Nakita ko ang lungkot sa mukha ni Carlo na binaliwala ko na lang. Mas gugustuhin ko pansigawan ako ni Kuya Ta, at least kasama ko siya. Hindi ko alam. Gustong gusto kong kasama si Kuya Ta, kahit lagi niya akong sinasermonan at sinisigawan. Wala pang kalahating oras ay dumating na si Kuya Ron. Salamat Kuya Ron sa pagsundo sa akin. Pahatid na lang ako sa opisina ni Kuya Ta. Alam ba ni Bossing na pupunta ka? Baka pareho tayong mapagalitan. Tatawagan ko na lang pagdating doon. Sa bilis ng pagmamaneho ni Kuya Ron, nakarating agad kami sa Jimenez Empire. Pagpasok ko pa lang, pinagtitinginan na nila ako. Siguro dahil naka-uniform pa ako. Inis na inis ako na hindi naniniwala ang receptionist na pinagtanungan ko kung saan ang opisina ni Kuya Ta na kilala ko ang boss nila. Ang hirap lang makapasok sa building na ito at makita si Kuya Ta. Bulong ko. Sinabi pa sa akin na hindi basta-basta nakikipag-uusap si Kuya Ta sa kung sino lang at kailangan daw may appointment bago makipag-usap sa president ng company. Tinignan pa nila ako mula ulo hanggang paa. Nagbulungan at nagtawanan pa ang dalawang babae sa harapan ko. Mga ate, maganda sana kayo kaya lang may pagkamarites kayo. Kilala ko naman talaga ang boss niyo masungit. Inis na inis ako na kinuha ang telepono ko para tawagan si Kuya Ta. Hindi kaya ako marunong magsinungaling.
Ang hirap naman palang puntahan si Kuya Ta sa opisina. Nang sinagot niya ang tawag ko, nawala ang pagkainis ko dahil narinig ko ang boss niya. Kahit sunod-sunod ang tanong niya at hindi ako hinayaan na makapagsalita. Bumalik ang pagkainis ko nang biglang sumigaw siya. Sana sumama na lang ako sa mall kung ganito lang naman ang mangyayari. Yumuko ako at sumipa-sipa sa hangin dahil sa pagkainis na nararamdaman ko sa mga tao dito at kay Kuya Ta. Nang magangat ako ng tingin at makita ko ang mukha ni Kuya Ta, nawala ang inis ko at excited akong tinawag siya at malalaking hakbang ang ginawa ko patungo sa kanya. Gusto ko siyang yakapin sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Naisigaw ko pa ang tandang David sa sobrang tuwa ko na bumaba siya para puntahan ako. Wala na akong pakialam sa mga taong nagtatawanan sa paligid ko. Kay Kuya Ta lang ang buong atensyon ko. Nang hawakan ni Kuya Ta ang kamay ko, may humaplo sa puso ko na kakaiba sa pakiramdam. Pinagmamasdan ko ang kamay naming magkahugpong habang hila-hila niya ako patungo sa elevator. Bakit ang sarap sa pakiramdam na hawak-hawak niya ang kamay ko? Bulong ko. Nang makapasok kami sa elevator, hindi ko na napigilan ang yakapin si Kuya Ta na nagbibigay init sa buo kong katawan. Ang sarap makulong sa kanyang mga bisig. Kuya Ta, hindi na ako makahinga. Sambit ko nang yakapin niya ako ng mas mahigpit na ikinatawa ni Kuya Ta. What are you doing here anyway? Bakit hindi ka pumasok at paano mo nalaman tong office ko? Ikinatawa ko ang sunod-sunod na tanong ni Kuya Ta. Para itong magulang kung makatanong. What's so funny? I'm serious. Daisy Ramirez, hindi maganda magbulak-bulka sa oras ng klase. Sasagot na sana ako nang tumunog ang elevator. Kinalas ko ang pagkakahawak ni Kuya Ta sa kamay ko at nauna akong lumabas sa kanya. Wow, tandang David, dito ang office mo? Ang ganda naman dito. Parang nasa ibang mundo na ako. Sobrang tahimik at puro salamin ang dingding at mukhang mga mamahali ng mga gamit na nandito. Narinig ko ang pagtawa ng isang babae kaya lumingon ako sa likuran ko at nakita ko ang babae na sa tingin ko ay matanda lang ng ilang taon sa akin. Tumayo ito nang makita si Kuya Ta at biglang naitikom ang bibig na kanina lang ay tumatawa pa. Maganda siya at napaka-formal tingnan. Ngumiti siya sa akin kaya nginitian ko din siyang pabalik. Good morning, ma'am. Lumapit ako sa kanya at ngumiti. Huwag mo akong tawaging ma'am, hindi naman ako teacher. Daisy ang pangalan ko. Boss ko din si Kuya Ta na masungit. Palasigaw at mahilig manermon. Sambit ko sa kanya na ikinangiti niya. Tumikim si Kuya Ta. Kaya sabay kaming napatingin sa kanya. Tandang David, masakit ba lalamunan mo? Kanina ka pa tikhim ng tikhim. Get inside the office now. Sigaw ni Kuya Ta. Bakit ba nakasigaw ka na naman? Binuksan ko ang pintuan na itinuro ni Kuya Ta at tinalikuran ko siya. Nakakainis talaga. Lagi na lang galit. Sabi hindi na ako sisigawan pero panay sigaw pa din. Tandang David talaga. Hindi marunong tumupad sa pangako. Napalingon ako sa likuran ko nang marinig ko ang paglock ng pintuan. Nakalagay ang kamay niya sa bulsa ng pantalon niya at mariin akong tinitigan. Hindi na ako nakapagsalita at nakipagtitigan na ako sa kanya. Ang lakas na naman ng tibok ng puso ko at nakakapanghina ng tuhod ang mariin niyang pagkakatitig sa akin. Dahan-dahan naglakad si Kuya Ta palapit sa akin nang hindi napuputol ang titigan namin. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko nang tawagin ako ni Daisy ng tandang David sa harap ng mga empleyado ko. Ako ang presidente ng multi-billion company na Jimenez Empire na iginagalang at kinatatakutan ng mga empleyado ko at ng ibang businessman ay tinatawag lang na tandang David ng makulit at batang maid ko. I don't care sa mga sasabihin nila. I know na magkakaroon ng issue ang mga naganap kanina sa lobby, lalo na at naka-uniform pa si Daisy. Isang kolehiyala pa na batang-bata ang kayang mapasunod at mapaamo ang isang David Jimenez. I feel the heat inside me when she hugs me inside the elevator. Ang sarap damhin ng init na nagmumula sa katawan niya. Nang makarating kami sa itaas kung nasaan ang opisina ko, napapangiti ako habang pinagmamasdan ko ang bawat expression niya na hangang-hanga sa palapag na kinaroroonan namin ngayon. Hindi na lang sa kondo ko ang guguluhin niya kundi sa trabaho ko. Gusto ko talagang malaman kung paano niya nalaman kung nasaan ang opisina ko. Kung wala siguro ako sa likuran ni Daisy, baka humalakhak na ang secretary ko sa mga pinagsasasabi ni Daisy.
Nang makapasok kami sa loob ng opisina, hindi ko napigilan ang mapangiti sa sunod-sunod na pagrereklamo niya sa pagsigaw ko sa kanya. Napatitig na naman ako sa kabuuan niya mula sa likuran. I locked the door na nagpalingon kay Daisy at tinitigan ko siya ng mariin. How am I going to leave her? Hindi ko alam kung gaano ko katagal na mawawala. Napatitig ako ng mariin sa kanya at nang nakipagtitigan siya sa akin, para niya akong hinahatak na lumapit sa kanya. Nang tuluyan ako makalapit sa kanya, ikinulong ko ang maamon niyang mukha sa palad ko at inangkin ko ang labi niya ng halik na babaunin ko sa pag-alis ko. The thought of leaving her behind leaves me feeling hollow. Why am I feeling this kind of emotion thinking of leaving her alone? Makes me insane. Pagkatapos ng maalab na halik na ipinagkaloob ko sa kanya, niyakap ko siya ng mahigpit. Kung noon ay ayos lang na umalis ako ng bansa ng ilang buwan o taon, hindi ako nakakaramdam ng kalungkutan, but now, nahihirapan akong umalis. Kuya Ta, kanina mo pa ako niyayakap ng mahigpit. May problema ka ba? Kung aalis ba ako, malulungkot ka ba, Daisy? Gulat pa ako nang kinalas niya ang yakap ko at lumayo siya ng konti sa akin. Sinimangutan niya ako at pinag-cross niya ang mga kamay sa dibdib niya. Pinigilan kong mangiti sa itsura niya. Galit ka ba, Kuya Ta, sa akin kaya iwanan mo ko? Ba't ka aalis? Ayoko mag-isa sa kondo. Saka huwag ka na magalit na napunta ako dito. Tanawagan ko si Kuya Ron, nagpasundo ako sa school at nagpahati dito. Saka huwag ka na magalit na kinuha kong number ni Kuya Ron kasi pag wala ka, sa kanya ako magpapasundo. Wala kaming klase ngayon. May biglaang meeting ang mga professors. Sambit ni Daisy na ikinainis ko dahil si Ron pala ang nagatid sa kanya dito at nagkasama ang dalawa kanina. Kuya Ta, huwag ka nang umalis please. Hindi na ako sasagot sa'yo at hindi na ako pupunta dito. Sambit ni Daisy sa napakalungkot na boses. Oh no po, don't do this to me. Lalo ko mahihirapan na umalis. Sa isip ko, sa nangyayari sa amin ngayon para ako nagpapaalam sa girlfriend ko na ayaw kong iwan. Nakakabaliw na ang mga nararamdaman ko kay Daisy. Can you be my girlfriend? Daisy Ramirez? Nakatitig lang sa akin si Daisy. Hindi ko mabasa kung ano iniisip niya. Nang bigla na lang itong umisi at inilapit ng husto mukha sa akin. Bigla akong natuwa. Talaga, Kuya Ta? Gusto mo na ako maging girlfriend? Kung ganun, pwede na tayo mag-sex? Nang laki ang mata ko sa tenura ni Daisy. What the hell? Kanino mo na naman natutunan ng salitang yan? Sigaw ko sa kanya. Ayoko na. Ayoko na lang maging girlfriend mo. Lagi mo ko sinisigawan. Narinig ko lang naman niya sa usapan nila Mary at Magdalena kanina. Gusto kong matawa sa pangalan ng mga kaibigan ni Daisy. Hindi angkop ang pangalan ng mga ito sa mga lumalabas sa mga bibig ng mga ito. Ikinaiinis ko pa na kung ano-ano ang natututunan ni Daisy sa kanila. Tumalikod sa Daisy at naglakad patungo sa upuan ko. She sits down in my seat like a boss, a hot boss. My innocent boss. I murmured. Lumapit ako sa kanya at pinagalaw ko ang swivel chair paharap sa akin. Yumuko ako at gamit ang hinduturo ko ay itinaas ko ang baba niya para tumingin siya sa mga mata ko. Are you sure? You don't want to be your boyfriend, boo? Gusto mo ba na malungkot ako pag alis ko dahil ayaw mo ko maging boyfriend? Inabot niya ang labi ko para sa isang magaan na halik. Kakaiba ang sayang nararamdaman ko ngayon. Gusto kitang maging boyfriend, Kuya Ta. Kaya lang nakakainis kapag sinisigawan mo ko. Daig mo pa ang tatay na laging galit sa anak. Bigla akong natahimik sa sinabi niya. Naiinis ako sa mga lumalabas sa bibig niya dahil naghahatid ito ng kakaibang init sa katawan ko. Kung hindi ko lang napipigilan ang sarili ko, matagal ko na siyang naangkin. Gusto ko lang hintayin ang tamang panahon kahit sobrang hirap para sa akin. Sorry. Tanging nasabi ko na ikinangiti niya. Yumuko ako at tinangkin ko ang labi niya. Now that you're my girlfriend, bawal kang magpaligaw sa iba, Daisy, at bawal kang makapag-usap sa mga lalaki. I have an eye on you, kahit malayo ako sa'yo. Yes, Daddy. Ilang beses akong napalunok sa sinabi ni Daisy. Why does she keep seducing me? Why do you call me that? Ganun kasi yung nasa panaginip ko. Sambit ni Daisy. Napangiti ako na napapanaginipan niya ako pero ayoko na magtanong pa baka kung ano na naman ang lumabas sa bibig niya.
Pinatayo ko siya at ako ang umupo sa swivel chair. Hinata ko siya paupo sa kandungan ko at niyakap ko siya ng mahigpit. Hinalik-halikan ko ang braso niya. Tahimik lang si Daisy at mukhang dinadama ang paghalik ko at paghaplos ko sa mahaba niyang buhok. Kuya ta? Matagal ka bang mawawala? Pwede bang sa mansyon na lang muna ako habang wala ka? Ayoko mag-isa sa kondo. Makakapagpahinga ako sa kakasagaw mo. Malakas na tawa ni Daisy ang sunod kong narinig. Daisy! Tumayo si Daisy at tatalikuran na sana ako nang hinila ko siyang palapit sa akin. Pinaharap ko siya sa akin at niyakap ko ang mga braso ko sa bewang niya at isinandal ko ang ulo ko sa ibaba ng dibdib niya. Hindi ko alam kung kailan ako makakabalik. May ayusin ako malaking problema sa Amerika, Bu. Sa kondo ka na lang. Malayo ang mansion sa university. Mahirapan ka. Kukuha na lang ako ng makakasama mo. Gusto mo ba si Ami? Kunin ko sa mansion para makasama mo sa kondo. Hinaplos-saplos na Daisy ang buhok ko na napakasarap sa pakiramdam. Alam kong may kakaiba na ako nararamdaman kay Daisy na higit pa sa paghanga. Ayaw ko munang i-entertain kung ano man ang nararamdaman ko sa kanya dahil hindi ko alam kung kaya ko ang serious relationship lalo na sa isang inosente at batang katulad ni Daisy. I'm afraid that one day I will hurt her because I am not capable of loving someone. Nalulungkot ako sa pag-alis ni Kuya Ta. Bukas na ang alis niya at hindi ko alam kung kailan ang balik niya. Baka mag-18th birthday ako na wala siya. Sobrang saya ang naramdaman ko nang tanungin niya ako kung gusto niya ako maging girlfriend. Isang linggo na ang nakakaraan simula na maging girlfriend niya ako at ang dami kong hindi maipaliwanag na nararamdaman tuwing magkasama kaming natutulog. Unti-unti na rin namumulat ang mata ko sa pagkakaroon ng boyfriend dahil kay Mary at Magda. Minsan naiisip kong baka hindi talaga ako gusto ni Kuya Ta dahil hindi naman niya ginagawa sa akin ang mga sinasabi nila Mary na ginagawa ng mga boyfriend nila sa kanila. Nang tanungin ko sa kanila ang tungkol sa nararamdaman ko tuwing malapit si Kuya Ta sa akin na ang lakas ng tibok ng puso ko, sabi nila paghanga daw o pagmamahal ang nararamdaman ko para kay Kuya Ta. Sa tuwing tititigan ko si Kuya Ta, lalong lumalakas ang kabog ng puso ko. Mahal ko na talaga siya. Minsan naiisip kong itanong sa kanya pero hindi ko magawa dahil nakakaramdam na rin ako ng hiya sa kanya. Sabi nila Mary na lagi silang sinasabihan ng boyfriend nila na mahal sila ng mga ito. Pero si Kuya Ta, hindi naman ako sinasabihan na mahal ako. Isang linggo nang sa silid ko natutulog si Kuya Ta. Hanggang halik lang at yakap ang ginagawa niya sa akin dahil siguro hindi niya talaga ako mahal kaya hindi niya ako inaangkin. Kaya nakakaramdam ako ng inis pag tumitigil siya sa paghalik at paghaplos sa katawan ko. Gusto ko ding maramdaman ng katulad ng sinasabi nila Mary na masarap sa pakiramdam pag inaangkin sila ng boyfriend nila. Ayoko naman magtanong kay Kuya Ta, baka magalit na naman siya. Katulad kagabi na magtanong ako, Kuya Ta, bakit hindi mo ko hinahalikan sa ibang parte ng katawan ko? What the hell, Daisy? Kanina mo naman natutunan yan? Galit na niya sa akin. Nakakainis talaga siguro, hindi niya talaga ako gusto. Gusto ko din maranasan yung mga pinag-uusapan nila Mary at Magda na hinahalikan sila ng mga boyfriend nila sa kanilang katawan. Katulad ng sa panaginip ko. Hinahayaan lang din ako ni Kuya Ta na tawagin siya kung anong nakasanayan kong itawag sa kanya. Umurong ako ng higa sa gilid ng kama sa inis ko sa kanya. Patagilid akong nahiga at nalukbong ko ang kumot hanggang sa ulo ko. Ayoko siyang makatabi. Naramdaman ko ang paggalaw niya sa kama at ang pagdikit niya sa likuran ko. Kinabig niya ako at iniangat ang ulo ko at pinaunan sa braso niya. Isiniksik niya ng husto ang katawan niya sa akin at iniyakap ang isang braso niya sa katawan ko. Bu, are you mad? Huwag kang nakikinig sa mga sinasabi ng mga kaibigan mo. You're too young to know about that stuff. Hindi na ako bata. Saka 1 taon lang naman ang tanda nila sa akin. Hindi ko napigilan na sagutin si Kuya Ta sa inis ko sa kanya. Pinaharap niya ako sa kanya at inalis ang kumot ko hanggang sa bewang ko. Bu, listen to me. Can you trust me? Huwag kang makinig sa kanila. Sa akin ka lang makinig. Pwede ba yun? Sa pagtitig ni Kuya Ta sa aking mga mata, nawala ang inis ko. Tumango ako kay Kuya Ta at isinigsik ko ang katawan ko sa kanya at idinikit ko ang labi ko sa leeg niya. Ilang beses ko pang sininghot ang leeg ni Kuya Ta bago ako nakatulog.
Oh, what are you thinking? Napalalim pala ang pag-iisip ko. Nakalimutan kong nanonood ako ng TV kung hindi pa nagsalita si Kuya Ta. Tumingala ako kay Kuya Ta na nasa likuran ko at nakayakap sa akin at ilang beses na hinalikan ang buhok ko bago ito naupo sa tabi ko. Humiga ako sa kandungan ni Kuya Ta at hinaplos-saplos niya ang buhok ko. Mukhang ang lalim ng iniisip mo kanina. Hindi mo na malaya na nasa likuran mo na ako. What is bothering you? Tanong ni Kuya Ta habang pinadadaanan niya ng hintuturo ang ilong ko at labi ko na parang kinakabisado niya ang mga ito. Aalis ka na bukas. Nalulungkot ako. Okay lang na sugaw-sugawan mo ko basta dito ka lang. Nalulungkot talaga ako sa pag-alis ni Kuya Ta bukas. Kahit lagi niya akong nasasermonan at nasisigawan, gusto ko pa rin na dito lang siya kasama ko. Hindi ko napigilan ng mapaluha. Sobra talaga ako nakakaramdam ng lungkot sa pag-alis niya. Ako din naman. Ayokong umalis. But I need to fix the problem of my company, Boo. Huwag ka nang umiyak. Promise, I'll call you every day. Pinunasan ni Kuya Ta ang luha ko gamit ang hintuturo niya at muling hinaplos-saplos ang buhok ko hanggang sa makatulog ako.